Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang biyaya at pagpapala nawa ng ating buhay na Diyos, ang patuloy ninyong maranasan kung ako naman po at ang aking sambahayan, ang inyo pong tatanungin, salamat sa Diyos at nasa maayos po kaming kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay continuation ng atin pong topic na sinimulan natin last week. Unfortunately, hindi po natin ito natapos nung Friday. Ngayon po natin itutuloy at ang pamagat po nito ay Legitimate Evidence of True Faith Part 2 na po tayo. At kung kayo po ay mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, ay inyo po namang alam kung ano na yung mga nasimulan at natapos na ating pag-aaral. Noon pong nakaraang linggo, tinalakay po natin yung tinatawag na illegitimate, yung illegitimate evidence of true faith. Kung merong legitimate, meron pong illegitimate. Ano po naman yung mga illegitimate sign? Una, sabi nung iba, born again ako sa Christian family, kaya ako ay merong totoong faith. Sabi nung iba, I once repented and obeyed, and because of that, meron akong evidence of true faith. Pangatlo, I have participated in spiritual exercises. Nagpe-pray naman ako, nagfa-fasting ako, evidence yun ng true faith. Pang-apat, theologically sharp ako, nabasa ko na yung Bible from cover to cover. Alam ko yung mga solas, alam ko yung mga creed, alam ko yung mga doctrine. Hindi ho palibasa, alam niyo yun mga kapatid, ebidensya na yon. Yes, that is a good evidence na ikaw ay mananampalataya, pero hindi po legitimate evidence yun ng true faith. Panlima, sabi ko, love ko si Lord I profess my love to God. Minsan po mga kapatid, yan pong profession of love to God ay hindi po magiging valido kung iyan po ay profession lang, hindi naman sinasamahan ng aksyon. Kaya minsan, illegitimate evidence din ng true faith yan. Opo, mainam na yung nagmamahal sa Diyos kaysa sa hindi nagmamahal sa Diyos. Pero kung yung pagmamahal na yan ay lip service lang o hindi totoong nakikitaan ng bunga ng totoong pag-ibig, then that is an illegitimate evidence. Pang-anim, I have faith in God. Yes, praise the Lord. Pero si Satanas may faith din in God. Kaya hindi yan palatandaan, hindi yan ebidensya ng true faith. I felt something. Naramdaman ko feeling ko may goosebumps, kinilabutan ako. True faith yon. Mga kapatid, napakadayang basihan yan ng totoo at lehitimong pananampalataya. Pangwalo, I have sincere intentions. Sino ba mga kapatid ang gusto plastic? Hindi ba gusto natin talaga may magandang intention, may sincere intention? Pero hindi lahat ng may sincere intention, tama ang kanilang intention. Si Haring Saul, okay naman yung kanyang intensyon na maghandog ng insenso, ng incense sa temple, pero hindi niya trabaho yun. Yun yung trabaho ng priest. Yung intention ay mali, kahit na gaano ka-sincere ito, hindi yun lehitimong evidence ng true faith. Pangsyam, I have attempted or accomplished great things for God. Marami po magsasabi pagdating ng huling araw, Panginoon, nagpagaling kami, gumawa kami himala, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So hindi po yan pruweba ng lehitimong faith. At panghuli, I have performed supernatural works. Ayan, gumawa ng himala, nagpagaling, kung ano-ano pa. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko rin kayo nakikilala. Yan po mga kapatid ay natalakay natin noong nakaraang linggo at nagbabalik aral lang po tayo para ipakita ang katotohanan na meron pong illegitimate evidence of true faith. Lahat ng yan ay magandang pakinggan. Ipinanganak ka sa pamilyang Kristiyano, nagsisi ka ng kasalanan, sumunod ka sa Diyos, lumakad ka sa altar, taas ang kamay, tulo sipon, nag-participate ka sa mga gawain ng simbahan, prayer meeting, Bible studies, nag-fasting pa kayo, member ka ng praise and worship team, nag-aaral ka ng doctrine, theologically sharp ka, nagpo-profess ka ng mahal mo ang Diyos, sinasabi mong may pananampalataya ka, etc., etc. Pero pwede pala na ang lahat ng ito ay hindi totoo.
So ayan po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Pwede niyan balikan sa Tinig ng Pag-asa Facebook group, Facebook page, at pwede rin po sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Noon pong nakaraang Monday, or I don't know kung kailan ba yun, nang sinimulan nating pag-aralan yung legitimate evidence of true faith. At ito po yung unang mga tinalakay ko po. Punta na po tayo dun sa legitimate evidence of true faith. Ano-ano po ba yon? Natalakay na po natin na ang unang ebidensya ng tunay na pananampalataya, I have been born again into the family of God. At yan pong pagiging born again, Diyos po ang nanganganak niyan. Pagkilos po yan ng Espiritu Santo. Hindi natin kayang i-born again ang ating mga sarili. At ang Diyos lang po ang gumagawa niyan because we cannot be part of the church unless we are born again. Ang sabi po ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So natalakay na po natin yan sa mga pagkakataon dito sa Tinig ng Pag-asa, yung regeneration. Yan po yung pagiging born again. At yun po ay kilos at gawain ng banal na Espiritu at ng kapangyarihan ng triune God. So ayan po yun. Kailangan po talaga na magkaroon tayo ng tinatawag na totoong pananampalataya kung tayo ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos, sa church. Ayan. Pangalawa, I have committed myself to lifelong obedience and continual repentance. Hindi ho palibasa mga kapatid, born again ka na, tapos na. No? Alam niyo po, yun po yung isa sa napakalaking pandaraya ng maraming relihiyon ngayon. Sasabihin, ikaw, nangumpisal ka na ng kasalanan mo, nagsisi ka na, pagkatapos nag-repeat after me ka pa, sabi ng pastor, repeat after me, follow my prayer, sumunod ka. Tapos sasabihin sa ng pastor, ngayong araw na to, born again ka na ha. Ngayong araw na to, tandaan mo ito yung date na ikaw ay na born again ha. Kahit na ikaw ikay gumawa ng kasalanan, makagawa ng kasalanan, hindi mo mawawala yung kaligtasan mo. Ligtas ka na permanently. Pero wala namang naging pagbabago. Wala namang naging pagsunod. Kung ano yung buhay pagkatapos nung sinasabing hindi pa born again, tapos na born again, pareho pa rin. Pwede ba natin sabihin ebidensya ng true faith yon? Hindi. Kasi po yung legitimate na ebidensya ng totoong pananampalataya, sumusunod. Nagbabago ng allegiance. Nagsisisi ng kanyang mga kasalanan. Hindi po naglulublob sa pagkakasala. Kung yung nagsasabing siya na born again, na dati siyang drug addict, tapos drug addict pa rin. Dating drug lord, tapos drug lord pa rin. Nangangalo niya, pero nangangalo niya pa rin. Ano pong ebidensya meron nun? Wala. Siguro ang kaibahan lang, binusan siya ng tubig o inilubog sa tubig. Maybe that is the only difference. Pero yung totoong pagsunod, wala. Hindi po yun totoo. Kasi po, ang legitimate evidence ng totoong pananampalataya, susunod na sa Diyos. Magbabago na ng allegiance. Natalakay ko na po yan nakaraang linggo. Pangatlo, I continue to serve my church and submit to her leadership. Walang totoong na born again na hindi hahanap ng kanyang fellowship. Walang totoong na born again na hindi makikisali sa kanyang kapwa mga tupa. Ito po tandaan ninyo, kung totoong ikaw ay born again at totoong meron kang pananampalataya, you will seek the fellowship of fellow believers. Kaya kung ikay nagsosolo, sabihin mo, Kristiyano naman ako, kahit di ako nagsisimba, kahit wala akong church na kinabibilangan, kahit wala akong pastor na gumagabay sa akin, ligtas ako. Tanungin mo sarili mo. Kasi ang isa sa ebidensya is scriptural, biblical evidence of having true faith. You will serve the Lord. And where will you serve Him? You will serve Him in the midst, in the bond of continual fellowship within the local church. Amen? Kaya hindi pwede sabihin mo meron kang legitimate faith. Hindi ka nga nagsisimba Kasi po ang isa sa ebidensya ng legitimate and true faith, nagsisimba ka. Kapatid, kung kapatid nga kita, kailan ka huling nagsimba?
Kailan ka huling nanambahan? Ang dami na pong option ngayon eh. Ang dami na hong avenue where you can hear the Word of God. May mga online worship service na nga eh. Pero kahit na available itong mga to, hindi ka naman nagsisimba online. Available na nga yung mga avenues na ito for you to listen to the Word of God, but you don't want to. Ngayon sasabihin mo, may true faith ka? If you have really a legitimate kind of faith, then you will continue to serve. You will submit to the leadership of the church. Amen? At pangapat, I am orthodox both in profession and in practice. Yan yung sinabi ko nung nakaraan na orthodoxy and orthopraxy. Ano ibig sabihin nun? Yung paniniwala mo ay galing sa turo ng banal na kasulatan mula sa mga apostol, mula sa mga Puritan, sa mga reformers, mula sa mga naunang mga mananampalataya, at ito'y pinapractice mo. Ipinamumuhay mo ito. Amen? Kailangan yung knowledge and practice ay magkatuwang. Hindi po pwedeng pinaniniwalaan mo pero hindi mo ipinamumuhay. Yung natututunan mo, dapat ito rin ang lakad mo. Kaya kung sinasabi mong meron kang legitimate faith, dapat maalam ka sa pinananampalatayanan mo. You cannot just claim to have faith on something that you don't know. You cannot just claim to have faith on something that you don't even studied. Kaya mahalaga mga kapatid eh. Alam mo yung mga doktrina ng simbahan, kamamatayan mo na yan na wala kang alam. Pero naniniwala ka, may faith ka. Anong klase? Illegitimate yun. Kasi if you truly believe, you will study. Na po? Hindi mo pwede i-claim na engineer ka tapos wala kang alam sa inhenyero. You cannot claim to be a nurse and yet yun yung magsaksak lang ng suwero, hindi mo alam. Hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ay magaling na karpintero ni maglagare, hindi ka marunong. Ano pong ibig kong sabihin? Kailangan mga kapatid, yung knowledge natin ay nakikita sa ating profession. That is an evidence of having true faith. Amen? So, yung full compliance, ano po? Yung pong orthodoxy match the orthopraxy. Now, pupunta na tayo sa panlima. Ito na po yung lesson kasi nakaraan yan. No po? Ngayon po, puntahan na natin yung legitimate evidence of true faith number 5. Ano naman yung panlima, pastor? Una, panlima, I prove my love for God through full compliance to His Word. Alam niyo mga kapatid, napakadaling sabihing mahal kita Lord eh. Kaya nga po yung mga bagong kanta ngayon, pinapaalala ko sa mga tagapagturo o tagapanguna sa pagkanta na suriing mabuti eh. Kasi po mga kapatid, napakaraming mga kanta ngayon na ginagawa lang tayong mga bulaan at mga sinungaling. At alam niya minsan, nasa gitna ka ng pananambahan, taas pa kamay mo, tulo, sipon mo, pero dinedeklara mo ay kasinungalingan. Bakit po? Bibigyan ko kayo ng one example. Tulo, sipon, tungo, ulo. Maganda tugtugan eh. Ang kanta ganito, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. No, I love you, Lord. Pero ano ebidensya nung I love you, Lord? Meron pa eh, Lord, I offer my life to you. Uwe. Kita niyo po ba mga kapatid na papaano tong mga awiting ito ay nagbibigay lang sa atin ng lalong malaking pagkakasala sapagkat inaawit natin ito sa Diyos ng mukhang totoo pero hindi pa tayo nakakalabas ng simbahan, nagbubulaan na tayo. Kaya kung ikaw ang Diyos, alam mo naman ang puso ng mga taong ito. Pero pag linggo, kakantahin yung mga kantang yon na sinasabi nilang para sa Diyos and yet, alam niyang hindi totoo. Kaya ang isa sa ebidensya ng totoong pananampalataya
ay umiibig ka sa Diyos at ang pag-ibig na ito is in full compliance to His Word. Sabi mo, you offer my life? Pag Sunday, una pa overtime kesa sa akin. Sabi mo, you offer my life? And yet, pag tinawag ka ng mga tropa, una sila kesa sa akin? Is that the kind of love that you are referring to? In your song, in your praise and worship? Ano po? Kaya, malalaman lang daw mga kapatid ang totoong faith. Ang legitimate evidence nito ay patutunayan mo yung pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod. Full compliance is one of the most important characteristic of the truth believer. Amen? Naalala niyo po ba yung istorya ng rich young ruler? Alam niyo po ba na Christ never questioned? Jesus never questioned, or He never debated the fact that the rich young ruler kept most of the law faithfully. Hindi siya mamamatay tao, hindi siya pumatay. Hindi siya nangalunya. Hindi po siya masuway sa kanyang mga magulang. He even kept probably the Sabbath. Pero tingnan natin. Mark chapter 10 yun eh. Ayan. Sabi diyan, as Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Siguro walang pinaka-solemn question na pwedeng itanong sa Panginoon kundi yung question na yan eh. Sapagkat many people are seeking that. Many people wants to have eternal life. Sino ba ayaw niyan? Sino ba yung gusto pag namatay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Wala. At dyan po napakalinaw, ubod ng linaw, na may sagot ang Panginoon para makuha ang daan papunta sa eternal life. Kasi tinanong siya ng lalaking ito eh. What must I do? Kaya kung ikaw nagtatanong din ngayon kung anong kailangan gawin para ikaw ay magmana ng eternal life, eto sagot. Mark chapter 10, 17, 22. Pero bago niya sagutin yon, bago sagutin ng Panginoon ang tanong na iyon, tinanong muna niya yung lalaki. Ang sabi niya, why do you call me good? Kasi sabi nung lalaki, good teacher eh. What must I do to inherit eternal life? Before Jesus answered the question on how this man can inherit the eternal life, nagtanong muna siya. Ang tanong niya, why do you call me good? No one is good except God alone. So bakit mo ako tinatawag na good? Walang ibang good kundi Diyos lang. Because in the Bible, we all fall short in the glory of God. Nobody is good. Amen. Ano po sabi ng Romans chapter 3 verse 10? No one is righteous. No one, not even one. Walang matuwid. Wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, we all fall short to the glory of God. Tama si Jesus. Walang good. Wala kahit isa. Isa lang ang good. Diyos lang. So kinaklaro ni Jesus, gusto mo ng eternal life. Bakit mo ako tinatawag na good? Walang good, Diyos lang. So, kinlaro to ni Jesus. Para ano? Para sabihin sa lalaking ito, kung gusto mo ng eternal life at gusto mo ng daan patungo dito, iisa ang kaklaruhin ko. Walang makapagmamana ng eternal life. No? Wala ni isa because all are sinners. And there is only one who is good. And He is God. And if you are therefore calling me good, do you believe that I am God? So yun po yung argumento doon. Ano po? Pero hindi po yun tinanong directly ni Jesus. Ang kanya pong sinabi pagkatapos noon, naklaruhin na walang matuwid, walang mabuti,
Only God alone is good. And then verse 19, you know the commandments. So Jesus pointed this man to the law, to the commandment. So hindi pa pinag-uusapan dito yung biyaya no? Dito, kung ang lalaking ito ay isang Hudyo, he ran and fell on Jesus' knee seeking eternal life. And Jesus pointed this man to the commandment. Verse 19, you know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. Bigla nga yung pinigil na siya. 10 yun di po ba? So nakaka-6 pa lang, sabi nung lalaki, teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. So hindi naman mahirap sundin yan, mga kapatid. Huwag kang papatay, hindi naman siya nakapatay, baka ipis lang, o kaya daga, no? You shall not commit adultery. Bata pa ito, baka hindi naman to nangalunya pa, kaya niya yan. You shall not steal. Mayaman to, ba't siya magnanakaw? You shall not give false testimony. Hindi siya nagbigay ng maling testimonya. You shall not defraud. You honor your mother and father. So, pwede yan. Kaya sabi niya, Lord, I kept that since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. Okay, then one thing you lack, he said. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Mga kapatid, dito, kapag itinuturo to ng maraming mga pastor, dadalahin po yung argumento doon sa kayamanan, doon sa pag-aari. At yun po yung ginagawa nilang argumentong napakahirap na sundin ng isang tao. Yung iwanan yung kanyang mga ari-arian. Pero dito, in a nutshell, if you're going to look at the context, ipinakikita rito hindi lang yung usapin ng pera. Pero ipinakikita ng Panginoong Hesukristo rito yung total depravity of man. Yung kawalan ng kakayahan ng tao na sumunod sa Diyos. Na walang kakayahan ang tao na sa kanyang sarili, iwanan yung kanyang self-sufficiency at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo at magtiwala sa Kanya. Ang usapin dito ay yung katotohanan na ang tao'y makasalanan at ang taong makasalanan walang kakayahang sumunod sa Diyos. That is the context of this verse. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo, imposible. No, kasi dito ang pinag-uusapan mayaman para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa ang if you're going to read the succeeding verses, mas madali pa yung camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. So ang point ko rito, hindi lang po mayaman ang binabanggit dyan because I mentioned a while ago that it was the total depravity of man. It is the sin of man. It is man's sins that prevented us from entering eternal life. Kaya nga po mga kapatid, ang linaw-linaw dito na mas madali pa ang camel na pumasok sa butas ng karayom. Pwede ba yun? Yung sinulid nga, hirap na ipasok, camel pa. Kaya nga sabi ng Panginoon, imposible. Tanong, posible ba? Hindi nga Si Jesus na nga, nagsasabing imposible. Kaya ang tanong ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Ano sabi ni Jesus? Sa tao, ito'y imposible. Sa Diyos, lahat ay posible. Ano po ibig sabihin? Ang kaligtasan, magiging posible lang sa Diyos. Amen mga kapatid. Kaya bago pa magsimula ang lahat, sinabi na rito ni Jesus, Diyos lang ang good.
At yung pong goodness na yun ng Diyos speaks about of God's mercy. It speaks about of God's compassion. Na kung hindi igagawad ng Diyos yung kanyang kabutihan na yon, hindi igagawad ng Diyos yung kanyang kahabagan na yon, yung kanyang awa na yon, walang maliligtas. Because lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mayamang lalaking ito ay larawan ng bawat isa sa atin. Pastor, hindi naman ako mayaman Pastor, hindi naman ako maraming pera Opo, pero lahat tayo katulad ng lalaking yan ay makasalanan. Hindi magmamana ng buhay na walang hanggan, imposibleng makapasok sa butas ng karayom malibang ang Diyos ang kikilos. So when Christ asked him to submit in his one area of non-compliance, he refused and went away sorrowful. Amen? Kaya mga kapatid, ito ang totoo. Yung na-born again, katulad nung point number 1 ng ating pinag-aaralan, yung totoong na-born again, nakapasok yon sa butas ng karayom. Sa paanong paraan? Sa kanyang paraan? No. Ang Diyos ang gumawa nun. Ipinanganak yon sa kaharian ng Diyos. At yung ipinanganak na yon sa kaharian ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Sino may gawa ng tao? No. Ang Diyos. Kaya nga po, kapag kumilos na yung Diyos at na-regenerate na ang isang taong walang kakayahan, ano mangyayari? He will prove His love for God through full compliance to His Word. Yun po yung proseso ng justification. Yun na po yung proseso ng pagpapakabanal. The book of 1 John constantly mention the idea that a true disciple will be obedient to the faith in entirety. Anong ibig sabihin na yun? Na yun talagang na-born again, nakapasok sa butas ng karayom sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na sinabi ni Jesucristong imposible sa tao ay susunod ng may pananampalataya sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 John 5, 2 and 3. Ang sabi po diyan, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Yan po ang sabi ng 1 John 5, 2 and 3. Dito natin malalaman talaga na mahal natin ang Diyos. Ano po ang sabi? Ano po? By loving God and carrying out His commands. Malalaman lang daw natin na tayo po ay totoong nagmamahal sa Diyos kung susunod tayo sa Diyos. Again, as we have mentioned before, ito pong compliance na ito must persevere all the way to the end. Hindi po ito magiging masunurin ka lang kapag nasa retreat, nasa EGR, o nasa camp na kung saan yung atmosphere ine-encourage tayong maging maramdamin o maging emosyonal na ma-feel nating malapit tayo sa Diyos. Pero hindi. Yung compliance na yan hinihingi sa bawat bahagi ng buhay. Lalo na kung wala ka dun sa fellowship ng mga kapatiran. Ito po ay dapat makita hanggang sa wakas, hanggang sa dulo. Tingnan niyo po ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6, 13 to 14. Ano sabi ni Paul dyan kay Timothy? In the sight of God who gives life to everything, sino daw nagbibigay ng buhay sa lahat? God. And of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate, made the good confession. I charge you. Ano yung charge? To keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. So the challenge of the apostle to his younger disciple is to continue
I charge you, keep this command without spot or blame until Christ return. Amen? It is by this full obedience that children of God are obvious. Malalaman ng mundo na totoong anak ka ng Diyos if you are being obedient to His command. Malalaman ng mga outsiders na Kristiyano ka. Malalaman nila na sa pamamagitan ng pamumuhay mo na iba ka. Ano sabi ng 1 John chapter 3 verse 10? This is how we know who the children of God are and who are the children of the devil are. Meron pong distinction. Alam kung sino yung anak ng demonyo at sino yung anak ng Diyos. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Imposibleng wala yan. Kaya titingnan po natin mga kapatid yung nagsasabing mahal niya ang Diyos tapos hindi naman siya sumusunod sa salita ng Diyos. Ano yun? So ano po yung legitimate evidence ng true faith? I prove my love for God through full compliance to His Word. It is also important to understand that full compliance is not perfection. Baka sinasabi nyo na ngayon na mabilis akong mag-isip advance akong mag-isip Baka sinasabi nyo, sino po makakasunod yan, pastor? Kung ang gusto naman pala ng Diyos perfection. Lilinawin ko mga kapatid. Importanteng maintindihan na yung tinatawag na full compliance is not perfections. Because we know that we can never attain perfection in this life. Ano sabi ng 1 John 1:8? Ano sabi ng 1 John 1:8? If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So ibig lang sabihin nun, in this world, we cannot attain perfection. So yung full compliance na yon, ibig sabihin nun, hindi perfection. Ano pong ibig sabihin nun? Na yung desire ng puso mo ay laging sundin yun. Kahit na nga minsan, ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw ko, siya kong nagagawa. Kaya it will always be a constant struggle. It is always be a something that we will fight until the end. Until Christ return. Kaya kung wala kang ganong struggle, robot ka. Hindi naman tayo robot. We're still human being. We are being tempted. We are being pushed on something that we don't want to do. Kaya nga, importante na patuloy tayong humingi ng awa at habag sa Diyos. This is one of the ways in which the covenant is gracious. God has made provision for our continued struggle with sin through the means of confession, repentance, and forgiveness. Huwag niyong kakalimutan, katulad ng pinag-aralan natin nung Martes, na si Jesus ay nananatiling prophet, priest, and He is still the King. Yun yung mga offices ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang priest, He will continuously interceding for us on our behalf. Kaya, umasa kayo na laging merong tagapanalangin sa iyo para ikaw ay magtagumpay. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Remember that confession itself is one of God's command. Therefore, a fully compliant believer will confess sin on a regular basis. Dito dapat maintindihan nyo kung bakit yung Our Father is a prayer that Jesus gives emphasis. At ano po ang sabi ng Panginoon dito? This is how you will pray. This is how you will pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us. Ibig sabihin, sa pananalangin natin, hindi mawawala yun. Yung paghingi ng tawad. Yung pagsisisi sa mga kasalanan.
Amen? Full compliance means that a believer will be faithful to do all that God requires, and the true believer's sin will not dominate his life or persist to the point of his removal from the covenant community. Wala namang perpektong nilalang eh. Kaya nga po napakaganda ng kabilang sa isang simbahan na nagdidisiplina eh. Kasi po ano po ang layunin ng disiplina? Hindi ka naman para sipain agad sa simbahan eh. Pero ang layunin ng disiplina para itama ka ng mga kapatiran. Nakita ng iglesia na ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Ang layunin ng correction ay para ka makorek. Hindi para itaboy ka agad. Alam ninyo na may mga manggagawa na kami dito sa Canada na tinanggal namin sa kwerpo ministerial. Pero bago po sila tinanggal, binigyan sila ng pag-ibig. Pinaalalahanan po sila ng mga dapat nilang gawin. Kinausap po na tigilan yung kanilang mga pinaggagawa, pero sa halip na tanggapin ang correction, sa halip na tanggapin ang pagkokorek, nako, alam niyo naman po pag ang tao namumuhay sa kasalanan eh, most of the time hindi ho talaga tatanggap eh. Pero kung totoong Kristiyano, totoong may pananampalataya, opo, masakit ang correction. Pero yung nagpapakorekt, yung nagpapatama, na ibabalik natin sa covenant community. Katulad din po yan ng ating mga anak. Anak naman yan eh. Paparusahan natin yan, papagalitan natin yan, paalalahan, hindi para patayin, kundi para matuto sila at maituwid ang pamumuhay. Ganun po ang pamilya ng Diyos. Kaya nga, ito po ang totoo, when you are fully compliant to all God has commanded, this is a legitimate evidence, proof of your faith. Amen? Yun po yung panlima. Number 5, di po ba? I prove my love for God through full compliance to His Word. That is the 5th legitimate evidence of true faith. Napuntahan natin ang pang-6. Number 6, I have both faith and faithfulness to God. Ayan. Diba? Madalas, dinideclare natin kaya ako merong legitimate true faith. I have faith. Pero huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, si Satanas nga may faith din hindi po ba? Pero to prove our faith, kapatid niyan yung pagiging faithful. Amen? As part of our faith, we must accept, believe the fact that God is who He says He is. At ang Diyos na ito, hindi konsentidor. Ang Diyos na ito na pag-ibig, na sinasabi nating ating pinananampalatayanan, ay Diyos din na hukom na nagpaparusa. God is a God that we need to believe kung sino siya. We must accept the fact that God is who He says He is, has done what He says, and He has done, and that He will do what He says He will do. He is the sovereign God. Siya yung Diyos na may kontrol, hindi nasusuhulan. Siya yung Diyos na gagawin kung anong gusto niyang gawin. Makapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang pater, huhubugin niya, tuhulmahin ang mga palayok ayon sa kanyang kagustuhan. Ganun ba yung ating pananampalataya sa Diyos? O ang ating pananampalataya sa Diyos ay Diyos na parang genie in a bottle, na kapag ating kiniskis, makakahiling tayo ng 3 kahilingan at ibibigay niya sa atin kung anong ating maibigan,
na napipilipit natin ang kanyang kamay para pasunurin sa ating mga kagustuhan? Is that the kind of faith we have in Him? Pastor, hindi, tama yung faith ko tungkol sa Diyos. Kilala ko si Lord, and I know the kind of faith I have. Praise the Lord. But, yung bang faith na yon follows by faithfulness? Magkaiba yung faith and faithfulness, hindi po ba? If you say you have faith, then it will result in faithfulness. Our faith is not just intellectual faith. The idea that our faith must be active in order to be alive is in every book of the New Testament. Yung ating pong pananampalataya para mapatunayan na ito ay totoo, kailangan nagre-resulta ito ng gawa sa ating mga buhay. Faith will result in good works in order to be true. Sabi ni James yan. Sabi po ni James, chapter 2, 20 to 26, 6 verses. Sabi po dyan, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Ano pong ibig sabihin nito? Kinokontra ba ni James si Paul na sinabi ni Paul na the just shall live by faith? Na ang kailangan lang ay pananampalataya? Opo, hindi naman po talaga kailangan ng mabuting gawa para sa kaligtasan eh. Pananampalataya lang. Pero yung pananampalatayang iyon na makapagliligtas ay ang klase ng pananampalataya na nagbubunga ng gawa. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kasi if your faith does not produce faithfulness, does not produce good works, then pareho lang tayo ni Satanas ng pananampalataya, nanginginig pa. Because there is no good on that faith. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. He is the father of lies, and there is no goodness in him. Pero meron siyang faith. Nanginginig pa nga. So, ibig pong sabihin, yung tinatawag nating faith sa Diyos, kapag hindi nag-produce ng good works, ng mabuting gawa, illegitimate faith. Nakuha niyo po? Kaya hindi nagkokontrahan si Paul at saka si James. Binibigyan ng reinforcement ni James na yung sinasabi ni Paul na faith na nagliligtas ay yung faith katulad ng faith ni Abraham, at siya'y considered righteous kasi yung faith ni Abraham sa Diyos, willing siyang ibigay ang kanyang anak sa Diyos. Katulad din po ng lalaking mayaman kanina, if that man really has a faith that can save him, he will follow Jesus and he will be leaving everything behind. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya ang legitimate evidence of true faith, I have faith, and that faith leads me to faithfulness to God. Kasi yung totoong pananampalataya mga kapatid, katulad ng pananampalataya ni Job. Ano man yung ibigay ng mundo sa kanya, iwanan man siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan, mawala man ang lahat ng meron siyang kayamanan, mamatay man ang mga mahal niya sa buhay, he will still not going to curse God.
he will still be faithful to God. Ito po yung tema ng Hebrews chapter 11. Lagi ko po itong binabanggit eh. Kung gusto niyo makita kung anong ebidensya ng pananampalataya noong mga heroes of faith, yung faith nila nag-produce ng mabuting gawa. Sa Hebrews chapter 11, we read all kinds of examples of individual who had genuine faith. Nandyan nga po si Rahab, nabanggit din si Rahab sa Hebrews chapter 11 eh. Binanggit po ni James si Rahab. Si Rahab yung prostitute. And he was considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies. Can you imagine? Po? All of the men and women of Hebrews chapter 11 were people who believed God and then did what He told them to do. And that is the essence of true faith. Action based on the promised or the promises of God. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, ultimately, true faith is an obligation. Yung totoong pananampalataya, obligasyon. At ano yung obligasyon? An obligation to do all that God has commanded. And even though our obligation can in no way pay for our or earn eternal life, God has graciously obligated Himself to give the priceless gift of life to those who obligated themselves to Him and maintain that obligation for the rest of their lives. Tandaan po ninyo, uulitin ko, yung totoong pananampalataya ay obligasyon. Obligasyon na gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. And even though our obligation can in no way pay for our sin, can in no way earn our eternal life, alam nyo ang Diyos, napakabuti, napakamapagbiyaya, at siya, inuobliga ng Diyos ang kanyang sarili na yung tumutupad, na yung nagpapakita ng totoong pananampalataya, ire-reward ng Diyos ng priceless gift. Hindi lang sa langit, dito rin sa lupa. Sabi niya yan eh. Peter once pointed out that he and his disciples, brothers, have left everything behind. Sabi nila kay Jesus, Lord, paano kami? Iniwanan namin ang lahat sa pagsunod sa iyo. And Jesus to tell Peter and the rest of the disciples that their faithfulness would be rewarded. Ano sabi niya sa Luke 18:29-30? Pakinggan niyo po ito. Ano sabi ni Jesus? Truly I tell you, Jesus said to them, it was Jesus, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom, verse 30, will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life. Ngayon, sa dami-dami ng nangangako na pastor, sa dami-dami ng mga nangangakong aasenso, yayaman at kung ano-ano pa, mas pipiliin kong maniwala sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na kung tayo ay totoong magpapakita ng ating pananampalataya, ang proof nito ay faithfulness sa kanyang mga salita. Ang proof of a true faith is faithfulness to His commands. At ang pangako ng Panginoon, obligado siya. No po? Tatanggap kayo ng reward. You will receive many times as much in this age and in the age to come eternal life. At paglipas ng mga panahon, si Pedro na mismo nagdeklara. Peter restated Christ's words. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, si Pedro na ang nagsabi sa 2 Peter 1:10-11. Ano sabi ni Peter? Therefore, my brothers and sisters,
make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, nung wala na ang Panginoon, si Peter na nagsasermon. Ano sabi ni Peter? Mga kapatid ko, siguraduhin ninyo ang inyong pagkatawag. Siguraduhin nyo na kayo ay totoong may pananampalataya. Yun ang ibig sabihin yan. Sapagkat yung pong mga tinawag, eventually, they will have faith in God. Kasi yung tinawag, yung predestined by God, yung elect ng Diyos, ayaw nyo kasing marinig yung word na elect eh. Pero yung mga elect, sabi dyan, your calling and election, your election will lead you to God's call. And that God's call will regenerate you. Your dead spirit will be made alive. Regeneration. At kapag regenerated ka na, you will have faith in Christ. Ngayon, ang tanong, yung proof ng faith na yon after regeneration will result into faithfulness in Christ. Order of salvation na po yung tinatalakay ko. Amen? At anong sabi ni Peter? Kung sigurado ka sa calling mo, you will never stumble. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom. Amen, mga kapatid. So bukas po, wala na po ako masyadong oras, ipagpapatuloy ko po yung hindi pala bukas. Sa Wednesday. Kasi po, ayoko naman biglain. Pag marami, nagkagaya po ng nakaraan, binigla natin, para matapos lang. Maganda hinihimay-himay natin para po lubusan natin naiintindihan. So, yung pinag-aralan po natin ngayon ay 2 lang o 3. Una, legitimate evidence of true faith. I prove my love for God through full compliance to His Word. The number 6, I have both faith and faithfulness to God. Ayan. Bukas naman po, 2 lang pala. Bukas po naman, yung pang 7, pang 8, or maybe pang 9. O baka pang 10 na rin. Sa Wednesday pala, hindi pala bukas. So mga kapatid, ito po ang inyong lingkod. Kaya bago po tayo magwakas, siguro maganda munang ibigay ko tong tanong na ito. Does your faith result in action? Yung bang faith ninyo nagre-result ng faithfulness talaga? Does your faith result in action? Are you a doer of the word and not just a hearer? Are you faithful to make the kingdom, the church, your first priority? Are you faithful to do all that God has commanded? Is your righteousness or faithfulness greater than the outward only faith of the scribes and the Pharisees or even the devil? So, kung ang sagot natin sa bagay na yan ay yes, you have a legitimate evidence of true faith. Keep it up. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.